Panukalang mandatory hair follicle drug test para sa lahat ng Pangulo ng Bansa. Ayan ay ayon kay Atty. Topacio. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapar MJ Mondihar. Kapar MJ. Sabi ng mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez, questionable ang panukalang batas ni Davao City Representative Paulo Duterte na isala sa mandatory drug test ang lahat ng mga taga-gobyerno. Kabilang na dyan ang Pangulo ng Pilipinas. Sa sitwasyon ngayon, ang anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Jr. Unconstitutional daw ang panukalang batas dahil may president dito ang Korte Suprema na nagbabawal gawing mandatory ang drug test sa mga tumatakbo sa eleksyon. Ngunit para sa veteranong abogado na si Ferdinand Topacio, mali ang pagkaintindi ng mga bata ni Romualdez sa 2008 Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board petition na kanilang ginamit na depensa laban sa panukala. Ang sinasabi po roon, kung ang drug test ay gagawin mong kondisyon upang ikaw ay kumandidato at kung ikaw ay kumandidato ay nanalo ka, ay hindi ka makakaupo hanggang ikaw ay hindi nagpapadrug test. Yan po ang unconstitutional. Sapagkat, sabi ng Korte Suprema, dinagdagan mo yung qualifications ng isang kandidato na nasa saligang batas that you cannot do without a constitutional amendment. Sa House Bill No. 10744 ni Congressman Pulong, lahat ng elected and appointed government officials ay sakop ng mandatory drug test. Kasama na dyan ang Pangulo ng Pilipinas. Pati na ang mga kukuha ng driver's license, mga kawani ng pribado at pampublikong tanggapan, lalo na ang mga taga-GOCC. Ipinapanukalang sumalang ang mga ito sa hair follicle drug test at urine test naman para sa confirmation. Isinadi ng panukala na dapat gawin ito sa lahat ng mga taga-gobyerno kada 6 na buwan, habang voluntary drug test naman para sa mga kandidato sa eleksyon. Ginagawang mandatory ang drug test for all elected and appointive officials, including the President of the Philippines. Yan po ay isasagawa kapag ikaw ay nahalal na o ikaw ay nahirang na sa isang appointive position. Tapos na po ang eleksyon. Iginiit ni Atty. Topacio na binalangkas sa maayos ang panukala ng nakababatang Duterte. Ito ba ay unconstitutional? Hindi po, sapagkat hindi po ito requirement for running and assuming public office. It becomes a requirement for continuation in public office. Samantala, ipiniliwanag naman ni Atty. Topacio kung bakit sa tingin ito ay hindi sinisingle out ng panukalang batas si Marcos Jr. Hindi po natin sinasabing si Pangulong Marcos lang, sapagkat ang batas po, it applies after it is passed, it applies prospectively until it is repealed. So, it will apply to all future presidents na kapag ang presidente ay nalaman natin, if it is found out na gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang isang presidente, it could be grounds for impeachment, it could be betrayal of public trust sapagkat hindi po dapat gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang presidente. Nakikita naman ng veteranong abogado na tagilid sa 19 Congress ang proposed bill. Nanawagan naman ito sa taong bayan na sumulat sa Kamara o sa mga kongresista para igit na dapat isalang sa debate at pag-usapan ang nasabing mahalagang panukala. Alam nyo, ang problema po sa ibang nagdedepensa sa presidente, parang sa kanila it's all about President Marcos Jr. It's not everything is about President Marcos Jr. Wag naman kayong mga egocentric, mga narcissistic na lahat na lang, parang patama kay Pangulong Marcos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Samantala, NBI, di pa nila makumpirma kung nakaalis na ba sa bansa si Bamban Mayor Alice Guo. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapatid June Samson. June. Ang National Bureau of Investigation na hindi pa nila makumpirma kung narito pa ba o nakaalis ng Pilipinas si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Gayon man ay tiniyak ni NBI Director Jaime Santiago na hanggang sa ngayon ay hindi tumitigil ang kanilang mga agents sa pangangalat ng impormasyon bago sila mag-confirm o mag-deny. Sa personal na pagtungo ni Santiago sa Department of Justice ay inamin din niya na may posibilidad ang hulat na kamukha lamang ni Guo ang humarap sa notaryo para panumpaan ang kanyang kontrasalaysay para sa human trafficking complaint. Samantala, kabilang din sa nagpunta sa DOJ, si Immigration Commissioner Norman Tancinco, pero hindi ito humarap sa media. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal,
June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Dagdag pa ang balita, posisyon na pagiging vice presidente hindi kawalan ayon kay VP Sara. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapatid Jason Rubrico. Kapatid Jason! Gustong pabagsakin ang pamilya Duterte. Yan ang punot dulo ng nilulutong impeachment laban sa kanya ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni VP Sara, kahit pa raw i-deny ng Kamara ang planong pag-impeach sa kanya, ay binulgar na ito sa kanya ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kami mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Giit ni VP Sara, isa-isa na silang pinababagsak sa pamilya Duterte. Mula aniya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Ito, sabi ng pangalawang Pangulo, ay dahil banta ang mga Duterte sa mga nais pang manatili sa kapangyarihan. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. Eh bakit pa? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Hindi takot si Vice President Sara na ma-impeach dahil hindi daw kawalan sa kanya ang posisyon sa gobyerno. Dahil unang-una raw sa lahat, hindi niya naman ginustong maging vice presidente kung hindi lang nakiusap noon ang magkapatid na Bongbong at Amy Marcos. Napag-isipan ng vice na pagkakataon ito para may pagpatuloy at matapos sana ang mga nasimulang big-ticket projects ni dating Pangulong Duterte. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Yun nga lang, Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat, unappropriated. dagdag pa ni Vice President Sara, kahit matanggal pa siya bilang pangalawang Pangulo o maging alkalde ulit ng Davao City, sigurado namang hahabulin pa rin siya ng mga gahaman sa kapangyarihan. So, alam mo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Pagbibigay diin pa ng pangalawang Pangulo, hindi problema sa kanya sakali mang magkahiwa-hiwalay ang dating magkakasama sa politika dahil wala namang katiyakan sa larangang ito. Pero ang hindi niya gusto, Ang hindi ko naggugustuhan ay yung pagbabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika Huwag lang maging bastos. pero nagsisisi kaya si Vice President Sara na tinulungan niya noon si Marcos Jr. sa eleksyon na naging katandem din niya sa tinaguriang Uniteam? Do I regret helping do you want to answer that question? Yes. Or ayaw ko lang sagot. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Jason Rubrico, SB9 News. Sa iba pang mga balita, political strategies, ipinunto ang planong pagtapyas ni Senator Risa ng budget ng OBP. Alamin naman natin yan kay Kapatid Carlo de la Peña. Kapatid Carlo. Na budget hearing ng Office of the President sa Senado ay hindi napigilan ni Vice President Sara Duterte na barahin ang paraan ng pagtatanong ni Risa Hontiveros. Ani VP Sara, pinopolitika ni Hontiveros ang hiling na budget ng OVP para sa susunod na taon. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator.
senator. Kaya para kay Malutikia, isang political strategist, bakit pabubusisiin ni Ontiveros ang hiling na budget ng OVP kung sa umpisa pa lang ay nailahad at nailatag na ng Vice Presidente ang mga datos na kailangan malaman kung paano ginagamit ang budget ng kanyang opisina. I think this is the only agency that in the past two budget season where I saw beneficiaries broken down by areas. Anong ibig sabihin nun? Kung questionin niyo ako, ito yung datos ko. So mag-usap kayo ng datos, wag politika. Ipinagtataka rin ito ang binanggit ni Ontiveros na fiscal space o ang kapasidad ng pamahalaan na maglaan ng budget nang hindi malalagay sa alanganin ang kalagayang pampinansyal ng bansa. Nag-create ng limited fiscal space, hindi ba sa kanila dumadaan ang budget? Dahil alam ng mga congressman at senador kung nasan yan. Huwag silang magde-deny kasi sa bicameral, alam nila yan, nandun sila. Punto ni Tikia, malinaw na layunin lang ng namumulitikang senadora na bawasan ang budget ng OVP dahil sa nauna na nitong pahayag kasama ang kanyang partidong akbayan na isang malaking banta ang mga Duterte sa pwesto. Yung unang dalawa niyang tanong, that is not a policy question. Ang gusto niya mangyari, may aalisin ako na item sa'yo. Kaya nga ready na siya eh. On the proper time, I will submit an amendment. Amendment to what? You want to cripple the office of the Vice President? Ngayon, hamon ni Tikia kay Hontiveros na para maging patas ang senador at hindi lang nasi-single out ang pangalawang pangulo pagdating sa budget, lalo pa at nasa minority ito, ay dapat Siya ay minority, but hindi mo questionin ngayon as a minority. Ano bang problema nitong NEP ni Presidente Marcos? Sa budget hearing ay malaki ang pasasalamat ni VP Sara sa suporta na kuha niya mula sa halos lahat ng senador sa panukalang budget ng OVP para sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SM9 News. Sa ibang mga balita, mga motorista na papasok sa expressway na walang RFID, magbumulta na sa simula August 31. Alamin naman natin yan kay Kamar Tony Cuevas. Tony. Magbumulta na ang mga motorista na papasok sa expressway na walang RFID simula sa Agosto 31. Aabot ng hanggang 5,000 piso ang multa batay sa nilagdaang Joint Memorandum Circular ng Toll Regulatory Board, Land Transportation Office at Department of Transportation. Ang first offense ay katumbas ng 1,000 pisong multa. 2,000 piso ang second offense at 5,000 piso na ang susunod pang mga offense. Ang mga papasok rin sa expressways na hindi sapat ang load balance para ibayad sa toll fee ay pagmumultahin ng 500 pesos sa first offense, 1,000 piso sa second offense at 2,500 naman para sa susunod pang mga offense. Ang radio frequency identification o RFID technology ay madalas na ginagamit na component sa electronic toll collection. Isang device naman ang ETC na ginagamit sa toll gates o expressways upang mapadali ang traffic flow. Dagdag pa ang balita, pagbibigay ng pribadong individual ng 10 milyong reward versus Pastor Kibuloy, tiyak may kapalit. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Franco Baranda. Franco. Gusto lang nilang tumulong at sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hindi naniniwala si Atty. Harry Roque sa paliwanag na ito ni Benhur Abalos. Git ni Roque, masyadong malaki ang naturang halaga para sabihin na gusto lang tumulong ng donor at nag-abot ito ng 10 milyong pisong pabuya para maaresto si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi ako naniniwala na walang kapalit yun. Na yun ay sa kabutiang loob lamang. No? So merong motivasyon yan kung bakit sila nagbigay ng 10 million. Miski magpapapogi lang siguro sa mga taong gobyerno o sa administrasyon dahil alam nila na kalaban ng administrasyon si Pastor Kibuloy. Malinaw talaga. Kapag ikaw nagbigay ng pera sa gobyerno, ano yan? Doubtful kung gusto mong mag-donate sa gobyerno. Donation talaga yan sa gobyerno na walang kapalit. Diba? Ito ang kapalit ulo eh. Yun. Ulo ng taong kapalit eh.
Bukod dito, naniniwala rin si Roque na posibleng may paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees ang pagpabor ni Abalos sa alok na pabuya kahit pasabihin nito na wala pa siyang tinatanggap na aktwal na pera mula sa nasabing donor. Una na rin ipinunto ni Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Attorney Israelito Torion ang posibleng paglabag ni Abalos sa pagtanggap ng reward money. Ito ang sinabi ng abogado sa ginanap na Senate hearing kung saan iniimbestigahan ang labis na puwersang ginamit ng kapulisan sa naging operasyon nito sa KOJC nitong Agis ng Hunyo. If we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. Una nang kinuwestiyon ng KOJC ang legalidad ng pagtanggap ng donasyon ni Abalos mula sa pribadong individual at nais ring malaman ng KOJC ang motibo nito. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang, gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you put the bounty of 10 million pesos sa ulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista. At Sinabi naman ni Roque na dapat na paimbestigahan sa ombudsman ang legalidad ng pagtanggap ng pabuya mula sa pribadong individual. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Samantala, Senator De La Rosa sa PNP, ibalik ang magandang relasyon sa mga Dabawenyo. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kabar Choy Gomez. Kabar Choy! Ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang paalala sa PNP habang pinamumunuan niya ang pagdinig sa Senado kaugnay ng umano'y labis na paggamit ng puwersa sa pag-serve ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ noong June 10, 2024. Noong nakaraang weekend, ibinahagi ni De La Rosa na umuwi siya sa Davao City at dumaan sa compound ng KOJC upang silipin ang kalagayan doon. Bagaman wala siyang nakikitang problema sa dami ng mga checkpoints sa lungsod, napansin ni De La Rosa na ang mga pulis na nagmamando ay nakasuot ng face mask na anya ay hindi bahagi ng regular na uniforme ng mga pulis. Tinanong ko yung mga patrolman, Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan? Ginagawa ninyo? Ayon kay De La Rosa, hindi sumagot ang patrolman na kanyang kinausap. Bilang dating PNP chief at residente ng Davao City, sinabi ni De La Rosa na masakit para sa kanya na makita na nawawala ang tiwala ng kanyang mga kababayan sa kapulisan. Kasi, ganito, Sir, DILJ, taga-Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit na anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbis na matuwa, matagal nilang minahal ang pulis, Davao City Police Office. As I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao. Binigyang diin ng senador na dati ring hepe ng Davao City Police Office ng arrest warrant ay para lamang kay Pastor Apollo at sa kanyang mga kasama. Ngunit dahil sa mga kamakailang operasyon ng PNP laban sa leader ng KOJC, tila hinihiwalay na nila ang kanilang sarili mula sa komunidad. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police.
Habang nananawagan kay Abalos, nilinaw ni De La Rosa na hindi niya hinahadlangan ang PNP sa pag-serve ng arrest warrant laban sa butihing pastor. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na gano'n. Very intimidating, sir. Ipinangako ni Abalos kay De La Rosa na kakausapin niya si PNP Chief Romel Marbil at sasabihan ng mga pulis na tanggalin ang kanilang mga face mask at sundin ang tamang protocol sa pamamahala ng mga checkpoint. Nangako rin ang kalihim ng DILG na pupunta siya sa Davao City upang tingnan ang sitwasyon at ibalik ang magandang relasyon ng PNP at ng mga residente ng Davao City. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no, this is my own commitment, Mr. Chair, mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Pinaalalahanan din ni De La Rosa si Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan na tungkulin ng PNP ang mahalin ang kanilang komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.